balat, nanghihina, at hirap huminga. Ganito namin naabutan si Bienvenido Diaz o Mang Bimboy. Sumisip ako na. Minsan pag nakahiga ako, dinadaganan ko lang. Pag gumalaw, sasakit ng tulalo. Ayon sa datos ng Department of Health, 63 Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa sakit na tuberculosis o TB. Nakababahala dahil kung tutuusin, may gamot naman para sa sakit na ito. Kasabay ng World TB Day, alamin kung bakit hindi pa rin nasusugpo ang sakit na ito. Dadalawin natin si Kuya Bimboy. Magdadalawang taon na mula nung ma-diagnose siya na may tuberculosis na siya, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa siya nagpapagamot. Magandang umaga po. Ay, hello po. Mahigit 6 na taon nagtrabaho sa ulingan ng Tondo bilang manggagawa at kargador si Mang Bimboy. Nabigyan po ba kayo ng pagkakataon na magpunta sa health center? Noong 2013 po, nakapunta po kami sa may Canosa po. Tapos yun nga, inano to siya kasi sumuka siya ng dugo. Tapos yung inano kami, binigyan kami ng papakalma na po ng gamot na isang banig, yun lang ang inano sa amin. Bago pa man daw maumpisahan ang pagpapagamot ni Mang Bimboy sa health center ng Tondo, inilipat na sila sa relocation site sa Bulacan. Noong 2013 po, tapos nalipat po kayo rito, hindi na po kayo nagkaroon ng pagkakataon na magpa-check up. Bakit po? Kasi malayo po ano dito, tsaka wala po kami kaya ng pera po pa papuntang ano po, center. Nung paglakad ko po, napagod na ako noon. Simula nung nagal ng dugo. Hindi ko na kaya nang maglakad ng malayo. 200 piso lang kada linggo ang kinikita ng kanyang asawang si Aling Liza mula sa paglalabada. Hindi ko na po sinaasikaso na dinisip ko, mag-anak ko na lang magkakain. Dahil basta wala kami kinakain. Wala kasi akong kamag-anak na lalapitan. Ginagalakas loob na po ako ng mga tao na magpapalaba ako yung nakikihago mag-uling sa malayo. Para magkabili na po kami ng bigas. So wala akong health worker na bumisita? Wala po. Magdadalawang taon na po kami rito. O di, samahan ho namin kayo, tulungan po namin kayo na magpunta. Buong mag-anak na ho sana, isama nyo na pati yung panganay niyo. Pakay naming makahingi ng libreng gamot para sa tuberculosis ni Mang Bimboy. Ang singil ng tricycle ay 10 piso kada pasahero. So one way pa lang yun. Iba pa yung usapan ng pamasahe, syempre, para makauwi sila. So kulang-kulang, ang kakailanganin nila, Kuya Bimboy, balikan ay mga 80 pesos. Sa programa na TB DOTS o Directly Observed Treatment Short Course ng Department of Health o DOH na sinimula noong 1996, layong mabawasan ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa tuberculosis. Ilan, ma'am? Halimbawa, ma'am, sina Kuya Bimboy, they're indigents at malaking problema na yung pagpunta man lang dito kasi kailangan mamasahe, he's very weak. So anong ginagawa ng center para dyan? Hindi ko po masagot yung tanong niya. Wala pa nung po kasing ganong case na lumapit sa amin na gano'n. Sa TB DOTS program, kailangang araw-araw pumunta sa health center ang mga TB patient para maobserbahan ng health workers ang kanilang progreso at masigurong iniinom ng mga pasyente ang mga gamot.
Dati ay bahagi ng programa ng DOH ang pagbisita mismo sa mga pasyenteng walang kakayanan na pumunta sa mga health center. Pero nawala na raw ito. Dati po kasi ginawa na po namin yan eh. Yung pong midwife, yung pong BSW mismo ang magmo-monitor doon sa mismong pasyente, araw-araw magpapainom. Pero po, base po sa mga naging nagkakaroon po ng problema. Kaya po ang ginawa, pinalik po ulit dito sa health center, pinamahala po ulit talaga sa mga midwives. Sa datos ng DOH, lumalabas na sa 712 na Pilipinong nagkakaroon ng TB kada araw, 632 lang ang nagagawang makapagpagamot at 577 lamang ang nakakumpleto ng 6 na buwang nagamutan. Ever since nung sinimulan yan, parang malaking question sa amin kasi kung directly observe, baka nag-work lang talaga yan dun sa malalapit sa health center. Paano kung geographically at physically hindi talaga siya parang feasible. So, kung gusto talaga ng DOH, ng ating pamahalaan na maharap yung tuberculosis, i-involve nila talaga yung sinasabi natin, yung pasyente mismo. Tingnan mo yung kalagayan ng pasyente mo. What works for them, what does not. Hindi tayo mga barangay health volunteers or barangay health workers na kung saan pwedeng sila ang atasan ng kanilang mga respective midwives na bisitahin ang pasyente kung sakaling sila magkaroon ng balita o magkaroon sila ng information na si ganitong pasyente ay merong probably sakit sa baga at hindi makalakad. Pwede silang bisitahin sa kanilang bahay. Dahil 2013 pa noong huling nakapagpatingin sa TB Dots Center sa Tondo si Mang Bimboy, kailangan niyang magpa-sputum exam o ang pagsusuri ng laway para makita kung may bakterya ito na indikasyon ng tuberculosis. Parang extra challenge ho to kasi ibig sabihin, kailangan nilang magpunta ng Bukawi, tapos para sa sputum, kailangan uli nilang bumalik para makuha yung resulta. Ganun nga po ang nangyayari. Black? So yung nakuha lang dito ng pamilya nila Kuya Bimboy ay referral. So para makapagpa-check up, para makita ng doktor, makapagbigay ng sputum check, kailangan pa nila uling bumiyahe ng malayo dun sa may poblasyon ng Bukawi. Dahil nahihirapang huminga si Mang Bimboy kapag natatagtag sa biyahe, minabuti naming kumuha na ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa town proper ng Bukawi. Aabuti ng 100 piso ang pamasahe sa tricycle kung sakali kalahati na ng 1 linggong kita ni Liza. Hanggang doon na lang ako pagpangarap sana magpagamot siya. Gustuin ko gumaling. Wala kaming kakayanan na gastos. Itong huli kong ubo, hindi ako nakakatulog ng maayos. Pag akma kong matulog, siya namang sumabay pag ubo-ubo. Sabi sa akin, Mama, magpagamot ka na kasi yung katawan mo pumapayat ka na. Gusto niyo pong gumaling? Bakit po? Para po sa mga anak ko. Matapos ang 30 minutong biyahe, nakarating na kami sa Bukawi Municipal Health Center. May doktora po ngayon? Naka-leave pa po? Ano po ba nararamdaman niyo? Inuubo po ba kayo? Ilang araw na po? Pagka nasuri na yung plema, papupuntahin siya dito. Papabalikin niyo sila rito. Para Makita ni doktora. Para ma-check up ni Apo. doktora. Minsan, pagka kung indigent ang pasyente, tinutulungan ng barangay patrol na dalhin dito. Is there anything that your health center can do para sa ganitong situation na kayo yung lalapit sa kanila? Kasi nga po, ang hirap kasi nga, understaffed kami.
Nagsanga-sanga na ang problema. Makakuha man ng laboratory test si Mang Bimboy, hindi tiyak na mababalikan pa niya ang resulta nito. Ayon mismo kasi sa municipal health worker na nakausap namin, kulang sila sa tao at malabong mapuntahan ang mga gaya ni Mang Bimboy na nasa malayong lugar. Samantalang aabuti ng mahigit 100 piso kada araw ang pamasahe pa lang ni Mang Bimboy kung siya naman ang sasadya sa center. Dahil hindi pa makukuha ang resulta ng mga pagsusuri, hindi pa maaaring mabigyan ng gamot si Mang Bimboy. Kung tutuusin, matagal nang may gamot para sa TB. Pero sa ngayon, ika-6 pa rin ito sa pinaka-nakamamatay na sakit sa bansa. Pang-siyam naman ng Pilipinas sa 22 bansa sa mundo na may pinakamataas na kaso ng TB. Si Aling Elsa Yandog, iniinda rin ang sakit na TB. Nakapagpagamot na siya noong 1999 sa health center sa Barangay West Fairview, Quezon City. Nitong nakarang buwan, muling ininda ni Aling Elsa ang mga sintomas ng TB. Itong huli kong ubo, hindi ako nakakatulog ng maayos. Pag akma kong matulog, siya namang sumabay pag ubo-ubo. Sa ngayon, hinihingal lang ako ngayon, saka yung likod ko masakit. Sabi sa akin, Mama, magpagamot ka na kasi yung katawan mo pumapayat ka na. Gusto niyo pong gumaling? Bakit po? Para po sa mga anak ko. Sa ngayon, ay hindi pa makakuha ng gamot mula sa health center si Aling Elsa dahil may kulang pa siyang requirements. Nagpakita ako sa barangay center namin. Itong February ata. Ang sabi naman sa akin, magpa-check up, daw ako ulit ng plema. At saka yung x-ray. Kasi nakalipas na raw yung mga ginawa namin. Nag-antay pa na ako ng pera para makapa-x-ray ako. Nitong Lunes, tinulungan namin si Aling Elsa para makapagpa-x-ray. Matapos ang ilang pagsusuri, napag-alamang positibo muli siya sa TB. Nag-collapse na yung kanang baga niya. Kung yung tatala pa po yung dati yung gamot, yung sensitive pa kayo na tinatawag, pwede po doon kayo magagamot. Araw-araw na lang po kayong pupunta doon. Doon nyo po iinumin yung gamot sa harap ng mga nurses, ng mga doktor. Pati po yung injection na 2 buwan, sila na po yung magbibigay sa inyo. Pero kung lalabas nga po na resistant na po kayo, sa treatment center po kayo, araw-araw na magagamot. Ang maigi po doon kasi pag sa drug-resistant TB po, meron po tayong programa na binibigyan po kayo ng pamasahe papunta doon sa treatment center. Isa sa Millennium Development Goals na nilagdaan ng Pilipinas sa United Nations ay ang mabawasan ang mga nagkakasakit at namamatay dahil sa TB sa bansa. Target na maging 0 ang bilang ng mga namamatay dahil sa TB ngayong 2015. I don't think kasi to 2015 na ngayon wala naman kami nakikitang bagong data to support na talagang na-achieve yung Millennium Development Goals for tuberculosis. No? In practice siguro, yung mga sinasabi ko kanina na nag-improve yung case finding, pero marami pa rin dyan hindi na-diagnose siguro. Since during the MDG years, kahit paano, nabawasan na natin yung kalahati. Kaya yun yung sinasabi natin, we might have reached the MDG. That's good because we have reached our targets, but it is not a call that we have stopped or came into a picture of 0 deaths or 0 situation dying from TB because we still have the remaining half to address. Nakakuha na rin ng gamot sa kanila health center si Aling Elsa. Kailangang magtuloy-tuloy lang ang medikasyon upang tuluyan na raw siyang gumaling. Mag-ano na lang ng pamasahe. Yung maghanda na lang para makapunta sa araw-araw sa health center. Kaya kami nagpapasalamat doon sa mga taos puso na nagpapasalamat, nagtumutulong sa mga katulad namin na nangangailangan. Sa resulta ng pagsusuri kay Mang Bimboy, positibong may TB siya. Kaagad siyang binigyan ng kanilang health center ng mga gamot na angkop sa kanyang kaso.
Ang hiningi ko lang sa Panginoon, sana yung kagalingan na lang niya. Pero gusto niyo hong gumaling. Gusto ko po sana po kasi wala po kami mahanap po ng pambili ng gamot. Magandang balita ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng tuberculosis sa bansa. Pero kung hindi mararating ng programang TB Dots ang mga pasyenteng nasa mas malayong lugar, naghihirap, nanghihina at higit na nangangailangan ng tulong medikal. Mahirap ituring na tagumpay na tayo laban sa pasakit na tuberculosis. Ako po si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.